Okay, plug natin. Tingnan natin Usok lang naman yan kung sakali. Okay, naiwan nga yung protect ko. No, grabe. Muntik na palang masunog to muntik na masunog. Sunod-sunurin natin yung is natin. Kakatapos na natin gumawa ng is na LX10. Yun, tinanggal ko lang sa may kapatong dito. Andun takip na lang kulang nun. Is na LX20, walk-in client. Ay hindi, walk-in client ba? Bali tropa ng isang natin, yung avid customer natin. Dito siya nirekomenda para ipagawa pala. By the way, shoutout and then maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Okay? Is na LX20, ang issue naka-protect yata. Naka-protect. Bago pa daw to, siguro mga magwa 1 year pa lang. Tumirik na agad. Ang problema naman daw ay parang napagdikit niya yung speaker. Napagdikit niya yata. Kaya, ayun, nag-protect. Ngayon, tingnan natin Tayo pa makauna nito. Naka-shield to. Okay, plug natin. Tingnan natin Usok lang naman yan kung sakali. Okay, naiwan nga yung protect ko. Naiwan nga yung protect. Channel 1. Ngayon, ano pa ba? Patatagalin pa ba natin? Tanggalin natin yung takip. Tapos, banatan na natin. Banatan pa ng iba to Nakalas ko na yung takip. Sariwa pa siya Pero may kunting agyo na. And then, ito yung bumungad sa atin Grabe. Muntik na palang masunog to muntik na masunog. Okay. Channel 2. Okay naman. Ang dahilan nito kung bakit nagaganito to, yun nga sabi ni Bossing, maring nagadikit nga yung speaker niya. Okay? Ano ba? Patagalin pa ba natin to? Request natin dito is i-fix bias. Although gagawin natin dito ay lalagyan na rin natin ng fuse. Okay? Baklasin ko yung channel. Hindi, dalawa na. Baklasin natin yung dalawa. Okay, nakalas ko na yung board. Bilisan na lang natin yung video natin. Sa ganitong sitwasyon ng unit na sunog na yung board, matik sira ito. Sira ito. Ito, biyak na to. 551, 5401. Tapos yung apat na diode na yan, check nyo yan. Kasi minsan nagsushort yan. Tapos ito, sibak na yung bias nyo. 669, tapos check nyo ito 649. Pero minsan, buo itong 649. Okay? Tapos, check natin itong mga bloke. Tingin ko, ubos lahat na transistor nito. Sige, maraman natin mamaya. Okay, kalasin ko muna, oranihin ko muna yung dapat anihin. Ito lang yung sinasabi ko na kapag walang fuse talaga, yung isang amplifier, tulad dito, wala siyang fuse. Pag mag-error, tapos ang kapalaran talaga. Okay, nangyari, open lahat ng bloke. Sibak ito, drive, 1837, biyak. Tapos, 4793, pingas na yung isang paa. Tapos, sa bias niya, 649. Ito, halos lahat Tapos, shorted lahat ng output na yan. Okay, tinanggal ko to dito. Tapos, yung 4148, double check nyo lagi yan, yung apat na to. Yan, shorted yung dalawa dito. Tapos, ano pa ba? Okay, yung bloke, tinanggal natin kasi open lahat yan. Dito, 150 ohms to dito nasunog yan. Ngayon, mamaya, kutkutin natin yung nangitim na yan. Tapos, itong 10 ohms, double check nyo. Minsan, na-open din yan. Tapos, dito, sira to dito. Parang 2.4 yata to. 2.4K yata to dito Okay, ngayon, ito yung output Grabe talaga Pero hindi na bago to. Hindi na bago to kasi dami pa naman nagawa natin nung nakaraan taon ng mga LX20. Short, wala na tong wala nang bloke yan yung shorted. Wala nang base na, wala nang collector na resistor. Okay. Basta short lahat to. Okay, ito, short yan. Okay, shorted. Okay, shorted. Shorted lahat. Grabe, no? Ngayon, bunutin na natin lahat to. Bunutin lahat. Tapos, ito na lang natira, 669. 649 pala. 649, madalang lang masira to Ngayon, bunutin lahat to, palitan. Tapos, yung mga tinanggal natin na pyesa, palitan din natin. Okay, yun lang naman.
Tapos, pag ganyan, double check nyo ito, yung 1UF na to, minsan nagsushort to, double check natin. Pag nag-short yan, minsan magtataka kayo, bakit walang bias? Okay, check natin Tingnan natin kung shortage siya. Mga shorted nga hindi, ito. Hindi pala. Hindi, good siya. Okay, good. Ngayon, bunutin na natin. Mabilis ang video lang ito. Kompleto ko na yan dyan Nakampleto ko na. Ngayon, binalik ko na nga sana Yan, isasalpak na lang sana. Kaso naisip ko, wala pa palang fuse to. Lagyan ko sana ng fuse muna. Pero ngayon, pakita ko muna sa inyo Kompleto na yung output nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala naman sa usapan namin ni Bossing na tawag ito mag-add ng transistor nakakuan lang muna yan. 4 pairs lang. Okay? Lahat ng bloke pinalitan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Apat na C5200 and then apat na A1943. Tapos itong mga 10 ohms buo. Himala, buo yung mga 10 ohms. Sa may base niya buo yan. Na-check ko naman Ito lang yung nasunog yung 1K. 1K dito to, tandaan nyo lagi. Tapos ito 150 ohms. 150 ohms to, 150 ohms. Okay? Ayan, tapos ano ba? Ito pinalitan natin to, 4148, 1837, 4793. Tapos nag-fix bias na ako. Yan, to 1.8. Yan 1.8K yan. Okay, 1.8K, 220 ohms. Yan 220 ohms ang gamit natin. Wala tayong 200 Okay? Tapos ito yung nasunog dito is 2.4. Wala tayong 2.4. Nilagay natin is dalawang 1.2K. Okay, dalawang 1.2K yan. Tapos ito 551, 5401 pinalitan natin. Yan lang kadalasan ang nasusunog. Yan lang. Baka malito kayo dito. Yung nasusunog lagi dito, dalawa, 150 ohms yan. Papapansin nyo, parehas lang sa may kabilang channel yan. Okay? Mamaya malaman natin to kung magiging okay na siya. Ngayon, maglagay muna ako ng fuse dito. Naglagay na ako ng fuse. Humingi kagad ako ng pasensya. Pasensya kung bakit kinulang tayo ng fuse solder. Ito na lang natira ako dahil sa madalang na lang nagpapagawa ng mga SLX20 ngayon. Nabusan ako. Isang piraso na lang natira kong ganito, yung fuse solder natin. Kaya, alam ka naman na ito, lagyan natin ng fuse. Yung kabila, wala, di ba? Kaya ginawa natin, ayan diskarte na lang. Yung paa na transistor, mababa naman yan, pinutol natin, tapos yan natin nilagay, hininang natin. Okay, pasensya na. Awkward man siya tingnan, pero napakalaking tulong yan. Tingnan nyo, walang fuse to, naubos lahat ng transistor, di ba? Kawawa yung may-ari ng unit kapag naubos yung transistor kasi i-charge sa kanila yung bayarin. Okay, kaya ito, may naglagay na tayo ng fuse. Kung saan yan natin nilalagay? Dito. Yan sa mga taga-subaybay natin, kabisado na nila ito. Ito tayo naglagay dito, tapos dito sa may kabila. Okay, magbutas ka dyan, magbutas ka dito, isang paanan niya yan, isang paa dito. Tapos hatiin mo or guhitan mo dito ng cutter na matalas, mag-ingat sa paggamit ng cutter. Yan magiging silbing fuse mo. Same din dito. Okay, ito negative, ito yung positive. Ngayon, iangat mo to, di ba? Inaangat mo yung diode dito para makapaglagay ka dyan. Ngayon, ibalik mo ito pagkatapos. Siyempre, kailangan ibalik yan. Yan, diode yan. Ngayon, balik natin to. Tapos, ito, i-fix pala muna natin to. Bago natin i-testing itong isa. Bira na yan. Ibalik ko na yung power supply natin. Yan na lang, diskarte, Yan, balik natin to. Ibalik natin itong AC line. Ay, yung secondary line. Tapos ito, nag-fix bias na ako. Hindi ko na binaklas yung board. Tatagalin mo pa yung oras mo diyan. And then sa mga nagsasabi sa akin na tamad na technician, aminado tayo diyan. Tamad naman talaga tayo technician At least mabilis naman yung trabaho, di ba? Baklasin mo at hindi, ganun pa rin naman proseso gagawin mo diyan. Okay, saan ka ba? Babaklasin mo yan or ganyang diskarte na mas mabilis? Na same lang naman ang proseso gagawin mo. Di ba? Okay, ayan 1.8. Okay, 1.8K yan. Ito 220 ohms. Same lang din dito sa may kabila. Okay.
Ngayon, ayan, balik natin to. Yan, nakasalpak na yan. Sana magiging okay na siya. Sana nga. Okay, balik muna natin. Ngayon, minsan, double check nyo, baka mamaya magkabaliktad kayo nito. Yung speaker, mapunta yan sa may negative. Tapos yung negative, mapupunta sa may speaker out. Minsan, nakakadisgrasya yan. Okay? Ito kasi, parehas, negative, itim. Okay, dito, kasi kulay blue to. Naiba siya. Ngayon, switch on natin. Tingnan natin, usok ba or usok ba? Okay, excited. Hindi naka-plug. Plug natin. Okay. Puta, may short pa. Ano? Meaning, may problema pa. Ang bira na yan. Yung D669 siguro, or baka mamaya nagkabaliktad. Putik. Mali. Ito. Yung C5200 pala. Kita ba? Ay, lagay ko yung 5200 dito sa may A. Yan. Kita. Mali tayo ng transistor. Nakamadali natin. Okay, bali ito. Tinanggal na natin. Pinutol ko na nga lang, tapos sinatak. Kamali ako. Imbis na 1943, 5200 ang nilagay ko. Yan ang kagandahan kapag meron kang bulb. Yan, kapag may bulb ka, once na nagkamali ka ng paglagay ng transistor, sabi natin yung A na ilagay mo sa C, halo. Pag switch on mo, iilaw lang yung bulb. Hindi iusok yung amplifier or walang masisira. Iilaw yung bulb. Kumbaga, sasaluin ng bulb. Kapag wala kang bulb na nagkabaliktad, matik, putok na yun. Putok na yung fuse doon or may masira na transistor ulit. Okay? Kaya napaka-importante na mayroong bulb kapag nag-troubleshoot. Kasi hindi tayo perfecto. Minsan, makakaligtaan natin or siyempre, kumpiyansa tayo na puro A ang nailagay natin. Yung pala, nahalo. May C na nakalagay. Yan, disgrasya, abutin mo dyan. Okay, ngayon, switch on. Okay, normal na siya, Naka-normal mode na. Ang ilaw, kailangan dalawa yung ilaw dyan. Ayan, dalawa. Kailangan dalawa. Okay, ngayon, yung biasing niya, gamit tayo ng digital natin, Okay, digital. 1.8 ang gamit natin na bias, tapos 220 sa differential. Ayan, 0.3. Kung sa may analog yan, mga nasa around 0.26 lang yan sa analog. Okay, yan, 0.37. Ayan, 0.3 na bias, Ganda na yan. Ano? Ayan, 0.3, Okay. Sa tingin ko, tutugtog na to. Ayan, lagyan natin ng fuse. Tapos, naka-fix bias na yan. Ngayon, maglagay tayo ng audio input, tapos speaker, para matapos na yung video natin. May input, and then, meron ng output. May speaker, and then may audio input ba. Okay. Laptop natin, kanina parang umaga gumagana to, Naka non-stop yan. Okay. Yan, ito yung channel na sunog na ni-repair natin. Working na siya. Ang kagandahan nito, kasi nga, nilagyan natin ng fuse. Kahit pa paano, once na magka-problema, bibigay lang yung fuse. Hindi siya totally madadamage. Unlike, di ba, wala siyang fuse. Naubos yung transistor nito. Ilang pirasong transistor yan? Bali, 8. Tapos, dalawa yung drive, tapos isang bias niya, ilang transistor ang nadali. Tapos yung mga bloke, tingnan nyo kung gaano kadami yung nadali na pyesa, Kaya masakit sa bulsa kapag nagka-problema na walang fuse. Kaya nilalagyan natin ng fuse. Tapos yan, Phoenix bias na rin natin. Okay? Yun, makapiright tayo. Yung kwan naman, yung channel 2, wala namang problema to, Pero Phoenix bias na rin natin, syempre. Sa mga tropa natin na nagtatanong kung ano yung biasing gamit natin, 1.8K tapos 220 ohms. Okay? Okay, hanggang dito na lang, makapirate pa tayo. Yan lang, guys, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin. Yan na baguhan lang, siyempre baguhan lang. Kung mga master kayo dyan, veterans, wala, very basic na lang sa kanila ito.
kung paano gawin yung ganitong klaseng unit, Ace Nilux 20. Madalang na lang tayo makakatanggap nito eh. Okay? Hanggang dito na lang. Hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube natin subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.